araw! Narito ka ba para matuto tungkol sa pang-abay? Dahil kung oo, nasa tamang video ka. Halina't alamin kung ano, paano, kailan, at saan ginagamit ang pang-abay at mga uri nito. Halina't simulan na natin! Ano nga ba ang pang-abay? Ang pang-abay ay makikilala dahil kasama ito ng isang pandiwa, pang-uri o isa pang pang-abay na bumubuo ng parirala. Ito ay nagbibigay turing sa pandiwa, pang-uri at kapwa nito pang-abay. Ito rin ay tinatawag na adverb sa Ingles. Tingnan natin ang ilan sa mga halimbawa nito. Sadyang malusog ang kanyang katawan. Kung susuriin natin ang pangungusap, ang salitang sadyang ang ginamit na pang-abay dahil tinuturingan nito ang salitang malusog na isang pang-uri. Ngayon, dumako na tayo sa mga uri ng pang-abay. Una ay ang pang-abay na pamanahon. Ito ay nagsasaad kung kailan naganap o magaganap ang kilos na taglay ng pandiwa. Mayroon itong tatlong uri. May pananda, walang pananda at nagsasaad ng dalas. Ginagamit ang mga salitang nang, sa, noon, kung, kapag, tuwing, buhat, mula, umpisa, at hanggang sa pang-abay na pamanahon na may pananda. Halimbawa, tuwing Pasko ay nagtitipon silang mag-anak. Umpisa bukas ay dito ka na manunuluyan. Dako naman tayo sa pang-abay na pamanahon na walang pananda. Ginagamit dito ang mga salitang kahapon, kanina, ngayon, mamaya, bukas, sandali at iba pa. Halimbawa, manonood kami bukas ng pambansang pagtatanghal ng dulang Pilipino. Ipagdiriwang ngayon ng ating Pangulo ang kanyang ika-40 na kaarawan. At ang panghuling uri ng pang-abay na pamanahon ay ang nagsasaad ng dalas. Ginagamit dito ang mga salitang araw-araw, tuwing umaga, taon-taon at iba pa. Halimbawa, tuwing Mayo ay nagdaraos kami sa aming pook ng Santa Cruzan. Araw-araw akong naglalakad upang mapanatili ang aking kalusugan. Naiintindihan ba? Lagi nating tatandaan na kapag sinabing pang-abay na pamanahon ay sumasagot ito sa tanong na kailan. Nakasusunod ba? Mabuti naman. Ang pangalawang uri ng pang-abay na ating tatalakayin ay ang pang-abay na panlunan. Ito ay tumutukoy sa pook na pinangyayarihan o pangyayarihan ng kilos sa pandiwa. Karaniwang ginagamit ang pariralang sa, kay o kina. Ito ay sumasagot sa tanong na saan. Ginagamit ang sa kapag ang kasunod ay pangalang pambalana o panghalip, habang ginagamit ang kay o kina kapag ang kasunod ay pangalang pantanging ngalan ng tao. Halimbawa, maraming masasarap na ulam ang itinitinda sa kantina. Nagpaluto ako kina Aling Inga ng masarap na mamon para sa iyong kaarawan. Dako naman tayo sa pangatlong uri ng pang-abay. Ito ay ang pang-abay na pamaraan. Naglalarawan kung paano naganap, nagaganap o magaganap ang kilos na ipinapahayag ng pandiwa. Ginagamit dito ang panandang nang o na at letrang NG. Ito ay sumasagot sa tanong na paano. Halimbawa, kinamayan niya ako ng mahigpit. Bakit siya umalis na umiiyak? Para naman sa pang-apat na uri ng pang-abay, ito ay ang pang-abay na kataga o inclitic. Ito ay maikling kataga na walang kahulugan kung nag-iisa lamang ito, ngunit nakapagbabago ng kahulugan ng pangungusap. Inilalagay ito sa pagitan ng mga pangungusap upang mas lalong luminaw ang kahulugan nito.
Ilan sa mga ito ay ang man, kasi, sana, nang, kaya, yata, tuloy, lamang, lang, din, rin, ba, pa, muna, at iba pa. Halimbawa, ako pala ang nagdala ng kaserola. Ikaw yata ang kumuha ng candy. Binigyan siya ng pera kaya siya masaya. Ako sana ang kasama niya ngayon. Dumako naman tayo sa pang-abay na panggaano. Ito ay nagsasaad ng timbang o sukat. Sumasagot sa tanong na gaano o magkano. Halimbawa, tumaba ako ng 5 libra. Sa unang pangungusap, ang ating pang-abay na panggaano ay 5 libra. Ito ay nagpapakita o sumasagot sa tanong na kung gaano ang kanyang itinaba o kanyang ibinigat sa taong nagsasalita sa likod ng pangungusap. Pangalawang halimbawa, tumagal ng 1 oras ang operasyon. Ang ating pang-abay na panggaano ay 1 oras kasi sumasagot siya sa kung gaano itinagal ang operasyon. Pang-abay na pang-agam. Ito ay nagbabadya ng kawalan ng katiyakan sa pagganap sa kilos ng pandiwa. Ginaganap ang mga pariralang marahil, siguro, tila, baka, wari, parang, at iba pa. Halimbawa, siguro ay nabasa si Lino sa ulan. Makikita natin ang pandiwa na nabasa, ito ang nagpapakita ng kilos na naganap sa pangungusap. Subalit sa paggamit ng pang-abay na siguro ay hindi nagkakaroon ng katiyakan ang pagkaganap ng kilos na nabasa. Baka uuwi na si inay. Ibig sabihin, ginaganap ang mga pang-abay na pang-agam kapag tayo ay walang katiyakan sa pagganap ng kilos. Bumaling naman tayo sa pang-abay na panang-ayon. Ito ay nagsasaad ng pagsang-ayon. Ginagamit dito ang mga salitang oo, opo, tunay, sadya, talaga, syempre, at iba pa. Halimbawa, talagang mabilis ang pag-unlad ng bayan. Tunay na nagmamahalan ang mag-asawa. Ang pang-abay na panang-ayon ay ang salitang tunay. Nagpapakita naman ito ng pagsang-ayon sa kilos ng kaganapan ng pandiwa o sa pandiwang nagmamahalan sa pangungusap. Sa tulong ng pang-abay na panang-ayon na idinagdag sa pangungusap na nagmamahalan ng mag-asawa, mas nakadaragdag ito ng impresyon na ang mag-asawa ay tunay na nagmamahalan. Ang salitang tunay ay nagpapatatag o nagpapalagas ng pagsang-ayon sa salita o sa pandiwang nagmamahalan sa ating pangungusap. At sa huling pang-abay naman natin ay ang pang-abay na pananggi. Ito ay nagsasaad ng pagtanggi o pagtutol. Nilalagyan ng mga pariralang tulad ng hindi, di, at ayaw. Halimbawa, hindi pa lubusang nagagamot ang kanser niya. Ang salitang hindi ay nagpapakita ng pananggi sa kaganapan ng kilos ng pandiwa na lubusang nagagamot. Ibig sabihin nito, nagpapakita ito ng pananggi o negatibong impresyon sa kaganapan ng kilos ng pandiwa. Ang nagsasalita ay nagpapakita ng pagtutol o pagtanggi sa kaganapan ng kilos ng pandiwa sa pamamagitan ng paggamit niya ng pang-abay na pananggi sa salitang hindi. Nag-enjoy ka ba sa ating talakayan? Batid kong nadagdagan ang iyong kaalaman sa tamang paggamit ng pang-abay at mga uri nito. Hanggang sa muli, paalam!